Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. Isa sa mga pinakapangarap ko na succulent guys ay nandito na sa aking garden. Pero bago ko sila ipakita sa inyo ay sa uulitin, nagpapasalamat po ako sa mga laging nanonood at sumusuporta sa aking channel at sana hindi kayo magsawang manood at mag-abang sa aking mga videos na i-upload. So ito na yun guys, ang succulents na pinapangarap ko dati. Ito na yun guys, si Silver Balm. Ayan, matagal ko na talaga siyang gusto at pinipigilan ko lang yung sarili ko na bumili kasi alam nyo naman yung presyohan ng Silver Balm. Sinabay ko lang ito sa kapatid ko guys. Bali, 4 lang na plant itong na-order ko galing sa Rich CNS. Order na ako sa kanya dati pero ito isinabay ko lang sa kapatid ko. Ayan si Beauty Lily guys. Kasi wala pa akong Beauty Lily tapos hindi ko in-expect. Maliit pala siya. Hindi pala siya ganoon kalaki. Oh, medyo okay lang naman ang price ni Beauty Lily. Silver Balm lang talaga ang pricey sa haul ko na to. Sabay ito silang dumating noong March 23 kasabay doon sa mga in-unbox ko lately. Pero naitanim na to ng kapatid ko doon sa kanila ng mga almost 1 month na rin. So napastable na sana niya ito. Pero yun na nga, kailangan niyan dalhin sa akin at isinabay na rin niya ng bitbit dahil. So yan si Pink Herring guys. Yan na lang yung natira. Tapos medyo pricey din si Pink Herring guys. Binigyan din niya ako ng punla ng dragon fruit guys para gawing root stock doon sa mga gymnocalycium na var. Itinanim ko na agad ito silang 4 dahil nakatanim na ito doon sa kapatid ko. Tapos baka masira sila kasi. Baka ma-stress sila. So, sinigurado ko na maitanim ko ng una. Tapos, ito pala sila lahat ay galing kay Rich CNS Benguet. Ito yung Beauty Lily. Ang ganda niya, guys. Meron ako nakita na Beauty Lily sa ibang seller. Ano siya, malaki na yun, big size. Tapos, sobrang ganda talaga ng big size nito. Ito, hindi pa masyadong kita yung kanyang mga features, pero nagagandahan na rin ako. Gaya niyan, sa gitna. Yung mga facets ba, yung mga lines, mga fine lines na ganyan. Yan yung gusto ko sa mga succulents. Nag-try out na yung flower niya dito sa baba. Weeks na rin ito doon na nakatanim sa kapatid ko kasi. So, kailangan ko na silang habulin ng tanim. 4 lang to na pinasabay ko sa kanya. As what I have said. Tapos ito yung si Pink Herring. Malaki to guys sa picture. Pero naglagas siya nung dumating sa kanya kasi nag-water. Ang ganda talaga ng kulay ni Pink Herring guys. Tingnan nyo yung tips niya oh. As in, sobrang ganda. Sobrang gandang-ganda ako sa kanya. Kaya nga lang, masyado siyang maliit. Hindi ko alam kung hindi ba maayos yung air dry niya or what. Pero sana mabuhay ko to. Parang top cut lang to siya guys eh. Maganda ang kulay nito doon sa kapatid ko. Kasi medyo mainit doon sa kanila. Ewan ko na lang dito sa akin. Kasi until now, umuulan pa rin. Ito naman si Echeveria Black Swan. Ang ganda lang ng tips. Maliit pala siya. Akala ko malaking size. Tingnan yan oh. Malaking tingnan sa camera. Pero maliit yan siya guys. Naliliitan ako. Medyo mura ko lang din naman to nabili. So sana lang mabuhay ko siya guys. Di bali na hindi ko ma-maintain yung kanyang color. Meron akong Black Swan dati na nabili kay Ma'am Herlitz. Pero nagbago kasi ang kulay at hindi ko na siya ma-identify kung saan siya. Tapos feel ko na maalam din siya katagalan. So ito sana hindi siya mamaalam ano. Kasi sayang din naman. Parang ayoko nang bumili guys. Napadami ako nang bili kasi ngayon na buwan na to. Sobrang biglang loaded ako. Tapos ito lang naman yung dahilan kung bakit nakisabay ako nang bili sa kapatid ko. Si Silver Balm. Ayan. So isang head lang siya. Tapos meron siyang parang black spot dyan oh. Ayan. Feel ko need nito ng spray ng fungicide. So i-spray ko siya para kasi baka fungus yan tapos baka mamaalam alam naman natin guys yung price ng Silver Balm kaya nga medyo natagalan ako bago bumili nito kasi naghihintay ako na magmura siya kasi sobrang pricey talaga niya gaya din ni variegated Super Balm pero ito mas rare kasi si Silver Balm kaya siya medyo pricey. Nagpipink-pink yung kanyang dahon doon sa kapatid ko ayan oh. Ang ganda niyan tingnan. Ewan ko na lang dito. So, pag sapat lang yung exposure ng araw, gaganda naman sila dito, guys. Ano lang talaga, wala talagang araw dito sa area ko.
Yun yung hindi ko kayang ibigay sa mga plants ko guys, yung sunlight exposure. Hindi ko sila mapa-stress ng ganoon katindi. Pero okay lang, basta buhay sila sa akin. So maiksi lang ang video natin na to. Pakita ko lang yung una kong peanuts sa plants na hinatid ng kapatid ko. Kahapon na March 24. Lalagyan ko pa to ng name. Update ko na lang din kayo guys sa mga nalagay ko dyan na makrame. Yan, nadagdag. Napuno ko na siya dyan guys. Ayan. From there up to here. Yun. Napuno ko na sila. Ayan guys. Nilapitan ko na para mas kita. Ito yung mga dinagdag ko dito. Ito yung sabi na hybrid Mendoza. Sabi ng isang subscriber ko. Ayan siya. Nagkakaroon na siya ng kulay. Konti pa rin naman. Para talaga siyang Ellen. Pero sabi kasi hybrid Mendoza siya. So, ito din. Need kasi ng araw ni Purple Dream. Ayan siya. Medyo nagpo-purple na nga siya ng konti dito. Kasi mainit din kasi talaga dito. Which is, pinili ko sila na dito ilagay kasi kailangan nila yung init. At dito ay mainit. Para ma-provide natin yung kailangan nila na sunlight exposure. Ito naman si Bashful. Ayan siya. Ayan. Medyo nagkakaroon na siya ng konting kulay dyan sa pinaka-center ng rosette guys. At may flower oh. Ayan yung flower niya. Kita nyo ba? Hindi ko masyadong kita guys. Mainit kasi. Ang ganda ng bulaklak niya guys ha. In fairness. Isa pa lang yung nag-open. Pero hindi ko yun alisin. Hayaan ko muna siya for a while. Tapos si Kissing. Need din niya ng araw para siya ay kumulubot. So ayan siya. Tapos eto si Cubic Frost. Ayan. Magpo-purple na yan siya dyan guys. For sure. Hindi ko masyadong ma-capture yung kanyang itsura. Ayan. Oh. Ay sa sigsaba. Dapat na mag-uli kaya nag-ulan na. Ganyan yung kanyang itsura ngayon. At hopefully magpo-purple siya dito guys. Tapos ito si Rezray. Need talaga niya ng araw guys. Para mag-purple din siya. Ang ganda kasi nito. Tapos hindi ko nabigay yung sapat na araw para sa kanya. Kaya nilagay ko na siya dito. Tapos yung dinagdag ko dyan banda ay ayan. Dyan. Nilagay ko si Pickles dyan kasi para bumilog yung kanyang dahon. Elongated kasi yung dahon niya guys dahil kulang nga yung exposure sa araw. Tapos kitang kita naman na etiolated talaga siya. So para magiging chubby siya, dyan. Kailangan niya ng araw dyan. So, yun lang nadagdag dyan banda. Yan, kahit pa paano guys, maganda na sila tingnan dyan. Na nabuo na natin yung isang hilera na yan. Thank you all guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. See you in the next one. Keep growing.